Ablihan na to nga Biblia. Ay 1 Peter chapter 2. Okay, so basing na pa'y kuhan na sa guwahan, may mga bakanti pa nga pulungkuan. So wala mag-standby sa guwa. Okay. So 1 Peter chapter 2 verse 17. Then mo adto ta sa may Galatia chapter 5 verse 13. 1 Peter chapter 2 verse 17. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Okay, ingon diri, tahura ang tanang tawo, higugmaa ang inyong isig ka magtotoo, kahadloki ang Dios og tahura ang emperador. Okay. So Galatia chapter 5 verse 13. Ingon diri nga apan kamo mga igsuon gitawag aron makabaton og kagawasan, apan ayaw himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. Okay. Ingon diri, for you brethren have been called to liberty. Only do not use liberty and as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Pakamayon sa Ginoong pagkabasa sa mga pulong, mag-aampo kita sa makadaligid lamang. Labing balaan gamhanan namo nga Dios nga naa sa langit, daghan kayong salamat nining imong mga pulong Lord nga mga ginbasa. Ginoo, I pray nga ikaw magadihog nining nga mensahe. Nga sa diin Lord mahimo kining panalangin sa tagsa-tagsa nining imong mga kaanakan. Lord, nakita mo ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ginoo, panalangini kani nga mensahe nga paagi nini nga mensahe Lord. Hallelujah, magagwa kami niini nga room, dala namo ang kalipay, kadalagan ug bag-o nga kasing-kasing Ginoo. Lord, ang imong Holy Spirit magakumbikta sa matag usa ka namo. Tabangi ning imong kubos nga sulugoon Lord, wala koy may mahimo sa kong kaugalingon, instrumento mo lamang ako. Gani I praise mo double portion of anointing. Hallelujah. Anoint my lips Lord. Hallelujah nga sa diin mga every word Lord nga akong malitok magagikan kini dira sa imo balaan nga trono ug makahatag kinabuhi nining imong mga katawhan. Ubani kami o Dios kini among mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus tanan magaingon. Amen. Palakpakan nato to nga buhi nga Dios. Gusto ko mag-share mga inigugma sa title, Love Makes a Difference. Okay? So, loving people is difficult. No, ang paghigugma sa tao o usa kini ka mabudlay. Amen. Loving people is difficult. Even people at church can be difficult to love. Kung natong manotice nga bisan anaan nata sa Ginoo, nagasimba nata, pero may mga tao nga daw mabudlayan ta nga sila nato palanggaon o rigugmaon. Amen ba? No? Muna ang tinuod. Praise God. Nga bisan naan nata sa church, nagapangalagad nata sa Ginoo, pero di nato manigar nga may mga tao nga daw mabudlayan ta o dili ta ganahan. But love makes a difference. So loving people is difficult. Even people at church can be difficult to love. Amen. May nagaingon gani nga sometimes we sing a chorus in church, I'm so glad you're a part of the family of God. And then we look at the person beside us and sing, I'm surprised
you're part of the family of God. Amen? Nagakanta kita niya na. Nalipay kog dako. Nga kauban ta. Nalipay kog dako nga ikaw misimba. Pero paglingi nato sa atong kilid, makita nato ang tao nga dili nato ganahan, daw makaingon ta, nganong ni Asya. Amen ba? No? Sometimes we sing a chorus in church, I'm so glad you're a part of the family of God. And then we look at the person beside us and sing, I'm surprised you're part of the family of God. So, indeed, loving people is difficult. Amen. Yet, this is what the Bible commands. Tinuod nga lisod ang paghigugma sa mga tao. Pero mga kaigsunan, mao kini ang gitudlo or mando sa Biblia. Nakuha ba nato? The Bible commands us, we should love one another. 1 John chapter 3 verse 11. Okay, 1 John chapter 3 verse 11. Unang Juan chapter 3 verse 11. Ingon diri mga kaigsunan, for this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another. Okay, no? So mao ni ang kaman sa Biblia mga kaigsunan. Praise God. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan, mao nga maghigugmaay kita. Okay? 1 Corinthians chapter 13 verse 3. Okay? And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Okay? So, ingon diri ni Apostol Paul, nga, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako, og ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Okay? It profits me nothing. So, we live in a very rude world. Kung maingong kita rude mga inigugma, nagapuyo kita sa labihan kaayo nga bastos, walay pagtahod nga kalibutan. Amen? Muni ang atong kalibutan. We live in a very rude world. But the Bible makes it very clear that respect is one of the values that is necessary for life. Amen? Nagapuyo kita sa labihan kabastos ug walay pagtahod nga kalibutan, pero ang Biblia klaro. Amen? Nga nagaingon nga ang pagrespeto usa amen ka kinahanglanon, praise God, nga usa ka importante nga kinahanglanon sa kinabuhi. Matthew chapter 22 verse 37 and to 39. Okay, ngon diri. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Verse 38, this is the first and the great commandment. Verse 39, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Amen. On these two commandments hang all the law and the prophets. Amen. So, ingon diri mga kaigsunan, praise God. Si Jesus mitubag higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako og labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katawo
sama sa imong kaugalingon. Praise God, no? John chapter 14 verse 15. Okay, ingon diri mga inigugma. Nga, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Okay? If you love me, follow my teaching. So ano ang teaching ni Jesus? Love one another. Amen? Mao ni ang tudlo ni Jesus. Praise God. John chapter 13 verse 34. Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako na higugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Amen? Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Praise God. Jesus say by this, all people will know that you are my disciples if you love one another. Si ingon ni Jesus nga kung maghigugmaay kita bilang mga igsuon sa Ginoo, amen, ang mga tao, ang kalibutan masayod nga kita mga disciple ni Jesus Christ. Amen. Jesus did not say that people will know that you are my disciples if you promote my agenda. Wala mo ingon si Jesus niya na. Nga ang mga tao, ang kalibutan, masayod, mahibalo, nga kamo akong mga disciples, kung ipromote ninyo ang akong agenda. Sa baylo ingon niya, nga kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Praise God. Nakuha ba nato mga inigugma? Okay? Ingon niya diri mga kaigsunan. Praise God. A new commandment I give to you that you love one another. I have loved you that you also love one another. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Amen. Jesus did not say that people will know, amen, that you are my disciples, amen, hallelujah, if you wear Christian t-shirt. Wala mingon si Jesus nga ang kalibutan masayod nga kamo akong mga tinunan kung magsinina mo nga may ngalan Christian or Jesus. Amen ba? Wala mingon siya. Okay? Wala mingon si Jesus nga ang kalibutan, ang mga tao mahibalo or masayod nga kamo akong mga tinunan kung nagasimba mo sa Christian church. Usahay, mauman na atong rason. Christian ko na ako nagsimba sa Potter's house. Pero ingon ni Jesus, people will know that you are my disciples if you love one another. Amen. Jesus did not say that people will know that you are my disciples if you promote my agenda, wear Christian t-shirt or Christian church, but rather if you love one another. Amen. So, diri kita mga inigugma, why we should respect or love one another. Number one, because God made everybody. Ngano kinanglan nato respetuon or higugmaon ang matag-usa? Tungod, amen, ang tanan gihimo sa Ginoo. Because God made everybody. Psalm 8. Psalm 8:45. Okay, basahan na to sa Salmo 8.
8, amen, verse 4 and 5. What is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. Insya, unsa man yun ang tawo. Nga siya imo man giamuma. Okay, ingon diri mga kaigsunan. Makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao nga gihatagan mo man siya bili? Ug nganong imo man siyang amumahon? Nga tao raman siya. Grabe ang tao ginaamuma sa Ginoo. Praise God. Apan gibuhat mo siya nga ubos lag gyutay kanimo o gipurong-purungan mo sa himaya ug kadungganan. So, why we should respect or love one another? Because God made everybody. Hebrew chapter 2 verse 6, mga inigugma. Okay? Sa Hebrew chapter 2 verse 6, ingon diri mga kaigsunan, giingon hinuon sa usa ka bahin sa kasulatan, o Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayud ang tao nga nag-amuma kaman kaniya? Gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang og diyutay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa hari. Okay? So ingon ana ang pag-amuma sa Dios. Amen ba? Everybody is created by God, and God doesn't make junk. Amen? Tanan gibuhat sang Dios og walay bisan usa nga magiging walay pulos. Amen ba? There are no worthless people. Walay bisan usa nga tao nga sa diin nagiging worthless. Amen? There are people who do wrong things, but they are all created by God and loved by God. May mga tao nga nagahimo sing dili maayo. May mga tao nga nagahimo sing malain. But they are all created by God. Sila ginhimo sang Dios o giigugma sang Dios. Usahay manggod mga kaigsunan, ang mga diferensya ang atong ginatan-aw. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Honor and respect, amen, doesn't mean we embrace or endorse what they do. Dili buti pasabot nga i-embrace na to or i-endorso na to ang mga malain nila nga ginahimo. Para lang i-honor na to or i-respect na to sila. But we respect the individual as a creation of God. Ngano nga kinanglan nato respetuon? Amen, ang mga individual. Amen, we respect the individual as a creation of God. Tandaan nato kapatid, let's not forget where we came from. Amen. Di nato pagkalimtan nga kundiin man tagikan. Tanan kita ginrescue lang sa Ginoo. Amen? Sa may Book of Colossians dira, ginrescue lang ta sa Ginoo. Gikan sa kangit-ngit. Gidala sa kahayag sa katingalahang gingharian siya anak. Og subo kayo mga inigugma. Nga sa diin, anaan na ta sa kahayag, dili na ta kabalo mubatyag sa mga tao nga naa sa kangit-ngit. Amen? No, pareho sa Sunday School, Brother Gil. Ang pinaka powerful tools nga gigamit karon sa yawa, social media. Ngano nga di nato ni paggamiton ng social media? Amen? Para abuton ang mga tao.
Nakuha ba nato mga kaigsunan? No? Ayaw sa mo tulog dira ha. Okay, first Sunday na to, nakatrita na tulog. Pag-second Sunday na to, 4 naman, 4 ang natulog. Ambot lang karon kung pila. Pugni lang yun. Importante kayo ni. Okay? Hallelujah. Okay. So, dili na to pagkalimtan where we came from. Tandaan na to mga inigugma nga kita ginhimo of the same stuff. We are all flesh. Amen? So, why we should respect or love one another? Because God made everybody. Number 2, amen, because Jesus died for everyone. Tungod, nga no kinanglan na to, respetuon, higugmaon ang matag-usa, tungod si Jesus napatay sa matag-usa. The cross shows how much people matter to God. Ang cross, mga hinigugma, nagapakita kung unsa ka-importante ang mga tao sa Dios. Amen? Roma 5:8. Amen? God shows His love toward us. Gipakita sa Ginoo iyang dako nga paghigugma. Nga sa makasasala pa kita nagpakamatay si Jesus. Tungod og alang kanato. Jesus died for you and I. But Jesus also died for the world. Yes, napatay si Jesus, nako og nimo. Pero tandaan nato, si Jesus napatay usab para sa kalibutan. Amen? Hallelujah. Okay. So number 3, why we should respect or love one another? Because it shows we know God. Ngano kinanglan nato magrespeto, maghigugma sa matag-usa, kay tungod nagapakita kini nga kita nakakilala sa Dios. Because it shows we know God. 1 John chapter 4 verse 8. Amen. 1 John chapter 4 verse 8. Ingon diri mga inigugma. Okay? He who does not love does not know God. For God is love. Amen? Ingon diri mga kaigsunan nga ang wala maghigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios. Amen? Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Amen? Hallelujah. He who does not love does not know God, for God is love. So why we should respect or love one another? Because it shows we know God. Amen. Love always treats people with respect. Amen. Ang gugma, kanunay kini nga nagatreat sa mga tao nga may pagrespeto. Dili nato daw i-look down nato ang tao. Labi na kung dili taganahan anang tawhana. But if we look at the life of Jesus Christ, amen, Jesus treated everyone with respect. Kung tanaw na to ang kinabuhi ni Jesus, si Jesus ginatreat niya ang mga tao with respect. Unsa man ang iyang kalidad sa tao, unsa man siya ka makasasala, ginatreat ni Jesus with respect. Amen? Nadumduman na to ang babae sa tabay, sa wheel, John chapter 4. Ang kinabuhi atong bayhana, pinsaron mo. Amen? Ingon sa Biblia, ingon ang babae, may 5 kalalaki nga miagi sa akong kinabuhi. Ingon sa Biblia, ingon sa babae, ingon ni Jesus, kanang lalaki karon nga imong gikauban, dili na nimo bana. Pinsara kung unsa ang kinabuhi natong bayhana.
Pero ginatreat ni Jesus with respect. Amen ba? Praise God. Nadumduman nato mga inigugma, may usa ka babae dira nga nadakpan, nga gapakig hilawas sa may John chapter 8, verse 11 to 11. May mga witness, gidala ang babae sa atubangan ni Jesus. Lord, nasakpan na mo ning bayhana, nga nakasala, nanapaw, nangirido. Walay duda, may mga witness. Amen. Kinanglan ning bayhana, silutan, Lord. Kinanglan ning bayhana, batuon hasta mapatay. Muna ang ingon sa mga tao. Unsa ingon ni Jesus? Kinsa man kaninyo nga wala makasala, maoy unang mubato ni anang bayhana. Kinsa ro mo na? No? So karon miduko si Jesus pagbalik, paghangad niya, wala nang mga tao. Giingnan niya ang babae, diin naman ang mga tao nga nag-akusar sa imuha nga sad-an ka. Ingon ang babae, wala na sila, Lord, na mahawa. Ingon ni Jesus, bisan kinsa ang walay sala, mo'y una pang mubato ni anang bayhanan tun mamatay. Guilty sila, na mahawa sila. Unsa ingon ni Jesus, na mahawa man ang mga tao, so ako, dili sad mo silot nimo. Kuha ba nato mga kaigsunan? If we look at the life of Jesus Christ, Jesus treated everyone with respect. Amen? Number 4, why we should respect and love one another because of the law of harvest. Amen? Galatia chapter 6 verse 7. Ingon diri mga inigugma, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Amen. Whatever goes around, comes around. Whatever you give out, you're going to get back. Amen. Nga nung kinanglanta magrespeto or maghigugma sa matag-usa, tungod sang balaod, nga kung unsa man ang imong ginatanom, mausad ang imong anihon. We all want to be respect. Amen. Gusto nato mga inigugma nga kita respetoon. Amen ba? I believe, dili ta gusto nga bugal-bugalan. Dili ta gusto nga yaga-yagaon. Gusto nato nga kita respetoon. We want other people to treat us with dignity. Gusto nato nga ang mga tao mo treat sa atua nga may dungog. Amen. Pero ingon ni Jesus Christ, kapatid, Matthew chapter 7 verse 12. Ingon ni Jesus, Matthew chapter 7 verse 12. Okay? Ingon ni Jesus, praise God. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Amen. 7:12 sa Mateo, amen. Ingon diri. Praise God. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kung gusto ka respetuon sa mga tao, kinanglan kabalo ka mo respeto. Kung gusto ka higugmaon sa mga tao, kinanglan kabalo ka maghigugma. Amen. Ingon ni Jesus, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Praise God. No? Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. Amen. Hallelujah. So mauna mga kaigsunan, why we should respect and love one another? Because of the law of the harvest. Unsa man imo ginatanom, mauna ang imong anihon. Kung gatanom kag bugal-bugal, mag-ani kag pagbugal-bugal. Kung gatanom kag pagyaga-yaga, mag-ani kag pagyaga-yaga.
Pero kung magtanom kag pagrespeto, mag-ani kag pagrespeto. Kung magtanom kag paghigugma, mag-ani kag paghigugma. Hallelujah. No? Proverbs 11:17. The merciful man does good for his own soul. But he who is cruel troubles his own flesh. Amen. Ingon diri sa Cebuano, mga kaigsunan. Okay? Kung maluoy ka sa uban, gikaluyan mo usab ang imong kaugalingon. Na? Kung wala di ay ka maluoy sa uban, wala sad ka maluoy sa imong kaugalingon. Kung maluoy ka sa uban, gikaluyan mo usab ang imong kaugalingon. Kung mapalabi-labihon ka, nagdaot ka lang sa imong kaugalingon. Muni budlay, kapatid. Ang namian nato ang pagka malabi-labihon. Adi ko na ganahan niya, kari lang akong ganahan, so diri lang ko. Imin ba? Kung kinsa to ang ganahan, maolang atong tagdon. Pero ingon sa Biblia, kung mapalabi-labihon ka, nagdaot ka lang sa imong kaugalingon. Praise God. Amen. So diri kita sa practical way. Amen. Number 1, practical para nga ma-apply na to ang pag-respect o ang pag-love one another. Number 1, when we speak, be tactful, not just truthful. Amen. So kung kita maga-istorya, kinahanglan, dili lang truthful, kundi tactful. Anong tactful? Ang meaning sa tactful, maugdang, mahusay makitungo, magaling makitungo. Ano pa yun ang meaning sa tactful? The ability to deal with others without offending them. Kung moingon kita tactful, naa kay abilidad nga i-deal nimo ang tao nga dili siya ma-offend. Dili siya mahiubos. Dili siya masakitan. Amen ba? No? Dili sila maghilak. Usahay mga inigugma, kapataka lang tagtikab sa atong nga baba. Wala tagapaminsar nga sa atong mga ginaistorya, ang uban gahilak na, nasakitan na, nahiubos na. Amen. When we speak, be tactful, not just truthful. Amen. The primary way to show respect is with our words. Dili nga pataka ratag istorya. Wala takabalo nga nasakitan na day ang uban. Amen. Praise God. Usay ang atong istorya, personal na kaayo. Ang tao, ginhawa tao, galisod sabat ang tao eh. Unsa man gyud. Amen. Nakuha ba nato mga kaigsunan? Is God. Wala lang takabalo. Amen. Deep inside, kapatid, nasakitan na sila. Na-offend na sila. Nahiubos na sila. Amen. Pataka na tagtikab sa tong baba. Tarungan na imong sinina. Pinsaron mo na. Mura taga-istorya bag ka ng hayop ba? Amen. So kinanglan nga, madawi kita mag-istorya, kanang dili ma-discourage ang tao? Kanang dili ba mabugnaw ang tao sa pagpangalagad sa Ginoo? Proverbs chapter 15 verse 4. Okay. Panultihon chapter 15 verse 4. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. Amen. 15:4. Ang malumong mga pulong naghatag og kinabuhi.
apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig. Amen. Makapalong sa kadasig ang mga sakit nga mga sulti. Usahay may mga tao nga dili na musimba, di na mga lagad sa Ginoo tungod sa atong sinultihan. Amen. Ang Proverbs chapter 15 verse 4 reminds us that we need to give attention to how we speak. Nagapahinumdom sa atoa ang Proverbs chapter 15 verse 4 nga kinahanglan nato to give attention dawi kita mag-istorya. Amen ba? Amen. Learning how to be truthful and tactful at the same time is an absolute essential of being respectful. Praise God. Ang pagtuon kung paano ka magiging truthful or magiging tactful nga mag-istorya, amen, hingpit ni nga importante sa pagiging respectful. Okay? Kana bang mag-istorya ka ba nga, ang meaning pag sa tactful is, kana bang may taktik ka ba? Paminsar ka ba sa imong ginasistorya? Amen? Ingon sa Bible gani, Proverbs, kung magpataka kag sulti, lagmit kang masayop. Amen. So talk is the ability to make a point without making an enemy. Kung mingon kita tactful, may abilidad ka sa paghimo sa usa ka punto nga walay pag-away o panaglalis. So number 2 nga practical way to show respect or love. When we are served, be understanding, not demanding. Para ma-apply na to ang pagiging respectful or to love one another, amen, when we are served, be understanding, not demanding. Amen. Kanibang mga tao nga ato ang mga ginasugo, mga tao nga naalang sa ubos sa atua, usahay kung mag-istorya ta, demanding kayo. Amen. Praise God. Kinanglan na kay understanding. Nga kung mapungot man kanian ang tawhana nga imong ginasugo, kinanglan may understanding ka nga kanang tawhana dili libil sa imuhag huna-huna. Di kay ginasugo ni mo inom, bugo ka kayo, bugo ka. Pasalamat ka nga bright ka eh. Amen. Kinanglan may understanding ka. Pareho gabi eh, ingon ko. Okay? Palit kag 100 nga manok, kay mag-utan ta. Ayaw lag palit og munggos ha, kananay munggos. O pastor. Pagbalik, ning palit munggos, wala mo palit manok. Amen. Di kung wala ka na, be understanding. Unsa may maingon mo, tigulang na ka, kay buot. May laban mo na imo maingon. Tiutong na lang eh. Di ina ang subak sa atong utan. Wala, pastor. Ano man? Palit mo kog munggos. Ha? Ako ingon palit kag manok, balig 100. Kaya itong isubak sa utan kay mag-utan ta, pakanuon nato ni mga ugutan kining mga hangaway sa Ginoo. Ay palit munggos kay nanay munggos. Okay, pastor. Pagbalik may munggos, walay manok. Amen. God. Di kung wala ka na may understanding, ano-ano na maistorya mo. Amen. Praise God. When we are serving, be understanding, not demanding. One of the greatest tests of our character is how we treat people when they serve us. Ang usa sa pinakadako nga testing sa ato ang batasan, mao kung paano kita mag-treat sa mga tao nga nagaserbisyo sa atoa.
Amen. Hallelujah. So may usa ka istorya mga kaigsunan. May usa ka istorya ingon diri. I ran into a stranger as he passed by. Oh, excuse me, please, was my reply. He said, please excuse me too. I wasn't watching for you. We were very polite, this stranger and I. We went on our way and we said goodbye. But at home, a different story is told. How we treat our loved ones, young and old. Later that day, cooking the evening meal, my son stood beside me, very still. When I turned, I nearby knocked him down. Move out of the way, I said with a frown. Amen. He walked away, his little heart broken. I didn't realize how harshly I'd spoken. While I lay awake in bed, God's still small voice came to me and said, while dealing with a stranger, common courtesy you use, but the family you love, you seem to abuse. Go and look on the kitchen floor. You'll find some flowers there by the door. There are the flowers he brought for you. He picked them himself, pink, yellow, and blue. He stood very quietly not to spoil the surprise. You never saw the tears that filled his little eyes. By this time, I felt very small, and now my tears began to fall. I quietly went and knelt by his bed. Wake up, little one. Wake up, I said. Are these the flowers you picked for me? He smiled. I found out by the tree. I picked because they're pretty like you. I know you'd like especially the blue. I said, son, I'm very sorry for the way I act today. I shouldn't have yelled at you that way. He said, oh, mom, that's okay. I love you anyway. I said, son, I love you too. And I do like the flowers, especially the blue. Okay. So, ingon niya, midalagan siya og may nasugata siya nga tawo. Og ingon niya, oh, excuse me. Ingon ang tao, excuse me too. Kay wala ko magtan-aw nimo. Siguro na nabungguan niya ba? So, ingon niya, kini nga tao og ako mipadayon sa amuang dalan nga miingon, bye-bye. Maayo ra kayo ang relasyon. Amen? Okay, pero sa panimalay daw, lain na pud nga story. Kung paano nato i-treat ang ato ang mga loved ones, mga pamatanon ug mga idaran. Usahay atong mga pamilya nga idaran, no? Lolo nato, lola nato, usahay ludon ta. Lolo nato, lola nato, usahay bahuan ta. Amen. At home, a different story is told. Amen. Sa diha nga luto siya, no, ang iyahang anak na siya kilid, nagtindog. Paglingi niya, no, praise God, nasabikla niya ang iyang anak og hapit matumba. Amen. Okay. So, padayon ta. Ay, layo kay ni kun si Bonohon. Okay. So, God says, even in our families, we need to be understanding, not demanding. Kung anak ka, amen, dili ka magiging demanding sa imo inahan, amahan. No? Kinanglan may understanding ka. Kung may pangayuon ka, dili ihatag, ay basi may gastuan si mama, basi may kuanan siya sa kwarta. Kung masingkahan ka, ay basi may kuan lang ka ng ludid lang kay si mama.
Amen? Kinanglan may understanding ka. Praise God, no? Kung ginikanan ka man, praise God. Kinanglan may understanding. Okay. So, ikatulo, nga practical way. When we disagree, be gentle, not judgmental. Romans chapter 14, verse 12. So then each of us shall give account of himself to God. Okay? So when we disagree, be gentle, not judgmental. Judgment belongs to God. Amen. Paul reminded us that if we don't have love, the people won't hear the message of truth that we want to proclaim. Ingon dira sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Ingon ni Paul, kung wala kitay paghigugma, ang mga tao dili mamati sa atong mensahe. Amen. Hallelujah sa gospel. Okay. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or clinging cymbal. Amen. Siya magiging walay pulos. Praise God. When we disagree, be gentle, not judgmental. Amen. Number 4, when we share our faith, be respecting, not rejecting. Para mapakita na to ang pag-respect or ang pag-love, amen, kung nag-share kita sa atong pagtuo dira sa Dios, amen, kinanglan, be respecting, not rejecting. 1 Peter chapter 3, verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Amen. Ingon diri mga kaigsunan. Praise God. Okay. Pasidunggi noon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing og himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Amen. Dili ingnon nga, sala na inyo ha. Sala na inyo ha, kay nagasimba mo mga Diyos-Diyos. No? Ingon sa Biblia, mga buang-buang mo. Di ba? When we share our faith, be respecting, not rejecting. When we share our faith, we must do so with gentleness and respect. Nakuha ba nato mga kaigsunan? Tandaan nato, we have a responsibility to present Christ in this world. May nakitay responsibilidad nga i-represent nato si Kristo ni ining kalibutan. One important value that we must build our lives upon is the value of showing respect. Amen. Usa ka importante nga bili nagakinahanglan natong tukuron ang atong kinabuhi mao ang bili sa pagpakita og pagtahod og pagrespeto. Tandaan nato kapatid, believers are God's advertisement to a watching society. Ang mga tumuluo, ang mga Kristohanon, mao ni sila'y God's advertisement sa mga katilingban nga nagatanaw sa atua. Amen ba? Kung paano kita magkinabuhi ni ining katilingban. May istorya kapatid. Ari pamati mayo. Si Ira Gilyet. Si Ira Gilyet mga inigugma, usa siya ka missionary sa East Africa. When Ira Gilyet, missionary to East Africa, returned home,
to report on his activities overseas, he related an interesting phenomenon. So si Ira Gilliet, nibalik siya gikan sa pagmisyon sa East Africa para mag-report sa iyahang mga ginahimo samtang siya gamisyon. O giasoy niya, he related an interesting phenomenon. Giasoy niya ang usa ka makapaikag nga panghitabo. Amen. Namatod ni Ira Gilliet, Gilliet had noticed how groups of Africans would walk past government hospitals and travel many extra miles to receive medical treatment at the missionary compound. Amen. So na-notice ni Ira Gilliet nga ang mga Aprikano, amen, mi baktas, mi travel, mi lakat, amen, lapaw sa mga government hospitals, mini extra miles. Kumbaga, may government hospitals dire, pero ila lang gisayluan. Mi travel sila extra miles, amen, to receive medical treatment para lang mokuha og bulong ngadto sa missionary compound. Nga unta may ospital man dire. Si Ira Gilliet, he finally asked a particular group. So nagipangutana niya ang usa ka grupo. Ingon niya, ngano nga mulbaktas yud mo, ngano mulakat yud mo, ga ingon ana kalayo. Ingon niya, he finally asked a particular group why they would the extra distance when the same treatments were available at the government clinics. Siya nga mo baklay pa man mo para mokuha og medical treatment sa missionary compound nga may ospital maunta mo. Di same ra man gyapon na nga bulong. Ngano nga maghago man gyud mo. Ingon sa mga tao, sa mga Aprikano, the medicines may be the same, but the hands are different. Siya tinuod, the same ang bulong sa ospital o sa missionary compound, pero ang kamot dili the same. Nakuha ba na itong punto? Praise God. Tandaan na to, kapatid, love makes different. Amen? Christ has no hands but our hands. Kuha ba na to, mga inigugma? Christ has no feet but our feet. Amen? Dili na nato hulaton, kapatid, nga si Jesus mismo muadto sa mga tao. Kita ang muadto sa mga tao. We are Christ ambassadors. Tinugyanan. Representing Christ to the world. Amen. And when we love as He loves us, people will notice and it will make the difference. Kung kita na maghigugma sa mga kita gihigugma ni Jesus, ang mga tao makahibalo, amen, og kana makahimog difference. Amen. Christian love is indispensable. Kinahanglanon kayo. Christian love is the most costly investment we will ever make. Amen. Ang Kristohanon nga paghigugma, mao siya most nga mahal kaayo nga investment nga atong mahimo. Amen. May usa ka istorya naman. Ganahan mog istorya. Last na ni. Okay. So si Bob Pierce, usa ni siya ka founder of the World Vision, the International Christian Relief Agency. So si Bob Pierce, founder ni siya sa World Vision, sa International Christian Relief Agency.
So, si Bob Pierce had advanced leukemia. May naa siya sakit nga leukemia. Di ba ang leukemia, gikan na consider man ang cancer, no? Okay. So, si Bob Pierce, naa siya leukemia nga sakit. But he chose to visit, amen, uban ang iyang kauban, uban ang iya katrabaho, iya co-worker, in Indonesia before he died. So si Bob Pierce, naa siya sakit nga leukemia. Pero ginpili niya nga mobisita sa usa ka sa lugar sa Indonesia sa dili pa siya mamatay. Ingon ni Bob Pierce, okay, sa dili pa ko mamatay, gusto na ko mobisita sa Indonesia. As he and others walk together through a small village, they came upon a young girl lying on a bamboo mat next to a river. So sa diya nga nag-abot sila sa Indonesia, si Bob Pierce, naglakad sila, nakaabot sila sa gamay nga village, o nakita nila nga may usa ka batanong babay nga naghigda sa salog nga kawayan, amen, duol sa suba. Amen. O kini nga babayi, kini nga bata nga babayi, she was dying of cancer and had only a short time to live. So kini nga bata, may naa siya sakit nga cancer sad. O gamay na lang nga panahon nga mapatay na ni nga bata. So, Bob was indignant. Bob Pierce was indignant. So, natingala siya, nasuko siya, samtang nakita niya ang bata nga babae nga naghigda sa kawayan nga salog, diha sa duol sa suba. He demanded to know why she wasn't in a clinic. So, giusisa niya, nganong kining bata nga babae nga may cancer nga wala sa ospital, naa sa duol sa suba. But his friend explained that she was from a jungle and wished to spend his last days next to the river where it was cool and familiar. So gini-explain sa tao nga kining bataa gikan ni siya sa bukid or sa lasang, o gusto niya nga magpabilin sa katapusan niya nga mga inadlaw duol sa suba kay kana nga lugar bugnaw. Muna gipili sa bata. So as Bob gazed, samtang ginasudong ni Bob Pierce kini nga bata, amen, he felt such compassion that he got down on his knees in the mud. Amen. Took her hand and began stroking it. Amen. So, samtang nagtanaw si Bob Pierce sa bata, nakabatsyag siya kaluoy. Og miluhod siya sa yuta, og gikuha niya ang kamot sa bata, og nagsugod niya, ginahapuhap niya ang bata. Pero may sakit si Bob Pierce nga leukemia, ha? Cancer. Okay. Although she didn't understand him, bisag wala kasabot ang babae, amen, si Bob Pierce, nagaampo ni ining bataa. Amen. Afterwards, she looked up and said something. Amen. So, mihangad ang bata o may giistorya ang bata. Ingon ni Bob Pierce, what did she say? Unsa may yang giingon? Unsa may to yang giingon kay lain nga lingwahe. Ang amigo ni Bob Pierce, his friend replied, she said, if I could only sleep again. If I could only sleep again. Ingon ang iyang amigo ni Bob Pierce, Bob, ingon ang bata nga may cancer, kung makatulog lang unta ko. Buti pa sabot, ang bata nga may cancer, dili katulog. Grabe iya suffer. It seemed that her pain was too great to allow her the relief of rest. Amen. Dili katulog ang bata. Muna ingon ang bata, kung makatulog lang unta ko. Muni ang iyang giingon. So,
si Bob Peirce began to weep. Sumihilak si Bob Peirce samtang gasudong siya sa bata. Pagkabati niya nga bata, di katulog tungod sa kasakit sa kanser. Then, he reached into his pocket and took out his own sleeping pills. So, gikuha ni kuot si Bob Peirce sa iya bulsa, gikuha niya ang iyang sleeping pills nga para unta sa iyaha, kay di sad siya katulog, kay may cancer sad siya. Gikuha niya iya sleeping pills o gihatag sa bata. Amen? So, hallelujah, the ones his doctor had given him because the pain from his leukemia was too great for him to sleep at night. Si Bob Peirce, dili sad katulog kung wala to ang sleeping pills. Dili sad siya katulog kung dili siya mo inom atong sleeping pills. Karon pagkakita niya sa bata nga may cancer, nga dili katulog, gikuha niya ang iyang sleeping pills o gipainom sa bata. Bob Peirce handed the bottle to his friend. Ingon niya, you make sure this young lady gets a good night's sleep. Siya siguradua nga mapainom ni nga pil sa bata para nga ang bata makatulog maayo ni ining gabi una. Amen. So, Bob was 10 days away from where he could get his prescription refilled. Naa siya sa lugar nga sa diin 10 days pa. Usa siya makapalit og sleeping pills. Kalayo kayo. 10 days pa kinahanglan usa siya makapalit og sleeping pills. Pero ang iyang sleeping pills gihatag niya sa bata para lang makatulog. Buti pa sabot wala na siya sleeping pills si Bob Peirce. Kay naa siya sa malayo nga lugar, kinahanglan pag 10 days usa siya makapalit og sleeping pills para sad siya makatulog. Amen. So, buti pa sabot mga inigugma. Amen. That meant 10 painful and restless night. Buti pa sabot, pulo ka gabi nga gasapir si Bob Peirce sa kasakit nga dili sad siya makatulog. Tungod ang iya sleeping pills, gihatag niya sa bata nga may cancer. That day, his love cost him greatly. Pero ingon dire mga inigugma, but even in the midst of his suffering, God infused him with a supernatural sense of satisfaction that he had done right thing. Bisan sa tunga sa iyang mga pag-antos, kay dili na siya katulog, kay wala na siya sleeping pills, pero ang Dios, gihatagan siya sa Dios og labaw sa kinaiyahan nga pagbati sa katagbawan nga makahimo kay nakahimo siya insaktong butang. Amen. Nabatyagan ni Bob Peirce ang kakaibang satisfaction. Bisan siya gaantos, tungod wala siya sleeping pills. Pero kay tungod nakahimo siya butang nga maayo, nabatyagan niya ang supernatural satisfaction nga gihatag sa Dios. Nakuha ba nato mga inigugma? That's why, amen, Christian love, amen, inevitably carries cost. Ang Kristohanong gugma, dili kalikayan nga adunay gasto. Amen ba? True love always cost. Ang tinuod nga paghigugma, kanunay may gasto. If there is no cost, there is no love. The measure of our maturity is our love for God and our love for others. If we fail in our love for others, we have missed what it means to be a Christian. Kung ang sukdanan sang atong pagkahingkod bilang mga Kristohanon, ang sukdanan mao ang atong paghigugma sa Dios ug ang atong paghigugma sa uban. Amen ba? Pero kung wala ni sa atoa ang paghigugma sa uban, na miss nato
kung unsay buot ipasabot sa pagiging Kristohanon. If we feel in our love for others, we have missed what it means to be a Christian. Kung palangga mo ang tao, amen, hallelujah, no, i-share mo si Jesus. If you love ni anak nga tao, share about Jesus. I-encourage mo ang tao. Palakpakan na ito nga Diyos. Magadako ta, makadaligid lang. Amen. Hallelujah. Mga inigugma, nagawali ko about love makes a difference. Amen. God knows our heart. Kabalo ang Ginoo, sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Ngano kinahanglan ta magrespeto ug maghigugma sa uban. Tungod ang tanan gihimo sa Dios. Giatiman sa Dios. Amen. Si Jesus napatay para sa tanan. Og nagapakita kini nga kita nakakilala sa Dios. Kung unsa man ang atong ginatanom, mausad ang atong anihon. Magtanom kitag pagrespeto ug paghigugma. Kay sigurado magaani kitag maayo nga bunga. We all want to be respected. We want other people to treat us with dignity. Mao na atong gusto nga i-treat ta sa mga tao sa maayo nga pag-treat. Kung mao na ang atong gusto, ingon ni Jesus, buhata sa uban ang gusto nimo nga buhato nila kanimo. So may mga practical. When we speak, be tactful, not just truthful. When we are served, be understanding, not demanding. Amen. Hallelujah. When we disagree, be gentle. When we share our faith, be respecting, not rejecting. Amen. Praise God. Hallelujah. We have a responsibility to represent Christ in this world. Hallelujah. Believers are God's advertisement to a watching society. Amen. Hallelujah. Ingon sa mga tao nga gipangutana ni Ira Gilead. Amen. Hallelujah. The medicines may be the same, but the hands are different. Ingon ni Jesus, kung magigugmaay kita, masayod ang kalibutan, ang mga tao nga kita disciple ni Jesus. Christ has no hands but our hands. Christ has no feet but our feet. Amen. Kita ang tinugyanan ni Christ para i-represent nato si Christ ni ining kalibutan. Amen. Hallelujah. Ingon ni Pablo, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako, ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala jud ko'y kapuslanan. It profits nothing. Amen. Christian love is the most costly investment we will ever make. Christian, iningatak na. Nganong dili mo kaya higugmaon ang imong igsuon sa Ginoo? Ayaw pairala ang imong garbo. Amen. Praise God. Dili na to pagkalimtan kung diin kita gikan. Kung wala kita gihigugma sa Ginoo, ambot kung unsa ang nakaron kita. Pero tungod sa paghigugma sa Ginoo, ang atong kinabuhi, amat-amat na tarong, nakaangkon meaning, nakaangkon purpose.
Pero ang pangutana, anong dili man kita kabalo mo batyag sa uban? Amen. Ginoong Dios nga labing gamhanan, Lord, salamat sa imong paghigugma ug kaluoy diri kanamo. Ginoo, tabangi kami nga mubatyag sa amo ang igsuon sa mga tao, Lord. Tabangi kami, Lord, nga ipakita namo niining kalibutan nga kami imong mga tinun-an, Lord Jesus, pinaagi sa among paghigugmaay og pagrespeto sa matag usa. Lord, tabangi ang matag usa kanamo. Salamat, Lord, nga kami imo gitugyanan, nga i-represent ang imo bugtong anak nga mao si Jesus Christ niining kalibutan. Tabangi kami, Ginoo. Hallelujah. Wala misarang mahimo, Lord, kun wala. Ini ako mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kinabrihan akong altar sang Dios, I challenge you to come. Istoryahan ang Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Istoryahan ang Ginoo. Amen. Praise God. Ang paghigugma, kapatid. Amen. Ang Kristohanong gugma, dili kalikayan nga adunay gasto. Aduna kay i-sacrifice. Mao na ang Kristohanong gugma. I-sacrifice ang imong garbo. I-sacrifice ang imong ego. Amen. Hallelujah. Praise God. Christian love is the most costly investment. Invest ka, kapatid, para mag-ani ka sing maayo. Istorya Ginoo, amen. Praise God. Hallelujah.